iba nagsusunog ng kilay para lang pumasa sa bar exams. Ang isang Cebuano, ipinatanggal ang kanyang titulo bilang abogado. Protesta raw niya ito sa di manoy korupsyon sa judiciary. May report si Trisha Zafra. Kung ang marami pangarap maging abogado, ang 78 anyos na si Dionisio Cañete naman ayaw ng matawag na attorney. Nagpasa si Cañete ng petition for voluntary delisting in the role of attorneys para formal siyang tanggalan ng tungkulin na titulo bilang isang abogado. Anya, ginawa niya ito bilang protesta sa di umano'y korupsyon sa kanilang propesyon. There's no reason for me to remain as a lawyer and to be a member of the same league with these corrupt people, corrupt judges and corrupt prosecutors. So, I have had enough already. Noon daw kasing 2014 hanggang 2016, nadismaya siya sa 10 kasong inihain niya tungkol sa kontrata sa lupa ng Academy of Eskrima Martial Arts Incorporated kung saan siya presidente. Siyam sa 10 kaso, hindi kinatigan ng City Prosecutor's Office sa kabila ng pagkakaroon umano ng matibay na ebidensya. 3 naman sa siyam, binaligtad ng Regional State Prosecution ang desisyon. Nang hanapin niya ang case folders ng 3, nawawala raw ang mga ito. There's a syndicate of prosecutors there. They gang up on me, and it's very unfortunate and very sad. Ang ganitong sistema raw ng hustisya ang nag-udyok kay Cañete para tuluyang iwanan ang propesyon. Tumatanggi na raw siyang mapabilang sa kawalan ng katarungan sa bansa. Nitong Miyerkules, natanggap na ni Cañete ang resolusyon ng Korte Suprema para paboran ang kanyang petisyon. Yes, they have no other way. They have to grant it. Supreme Court did not say whether they will investigate all the details in my letter complaint. Ang IBP o Integrated Bar of the Philippines naman ikinalungkot ang naging aksyon ni Cañete. I am saddened by this, by what happened, because mahirap nang maging abogado eh. Hindi mo basta-bastang binibitawan yun, no? Payo pa nila kay Cañete, patunayan sana ang korupsyon. It has become a common knowledge among even the ordinary people na there's corruption in the judiciary, in the prosecutor's office, etc. If you allege corruption in the prosecutor's office and judges, no, office judiciary, then it's not just a mere allegation, you have to prove it. Nagsilbi si Cañete bilang pinakamatagal na presidente ng IBP Cebu Chapter. Sa kabila ng halos 6 na dekadang pagsisilbi ni Cañete bilang abogado, wala naman daw siyang pinanghihinayangan sa kanyang naging desisyon. Trisha Zafra, GMA News.